Bakit nga pala pinaliwanag ko sa inyo mga kapatid, about sa mga rebulto, about sa mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon Jesus Christ. So dahil sa mga bagay na yun, kaya po nagkakaroon ng sakuna. Dahil sa mga bagay na yun, kaya nagkakaroon ng klase-klaseng sakit ng tao. Dahil sa bagay na yun, dahil sa rebulto, yan yung nagbibigay sumpa sa buhay ng mga tao. Kaya talagang puspusan, talagang almost everyday pero linggo po ay talagang yun yung sinasabi ko. Kasi yun yung gusto ni Lord Jesus Christ. Malaman ng tao kung bakit naghihikahos ang tao, kung bakit nahihirapan ang tao, bakit nagkakasakit ang tao, ba't bigla siyang nasustroke ang tao. No? Bigla na lang umatake. So mga espiritu po yan ng Diablo, na kung wala kang protection, ay bigla papasukin na yung katawan ng espiritu. Kaya nga gusto ni Lord Jesus Christ, kung ang rebulto ay pinapasukan ng Diablo, so ganun din ang sumasamba sa kanya. So, siguro hindi kayong nangingisay na possess ka, pero andun yung mga sakit, klaseng sakit na nasa katawan mo, na katulad ng rebulto na pinapasukan din ng demonyo. Kaya gusto ni Lord Jesus Christ, kaya nireveal talagang natin pag-usap si Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita na gusto niyang pasukin ang katawan ng tao para ang tao ay makakita. Hindi lamang dahil may mata siya, kundi makita niya kung ano bang talagang gusto ng Panginoon Jesus Christ. Kasi katulad ng rebulto, ang mga sumasamba doon, kung may mata ang rebulto pero hindi naman siya nakakakita, ganun din ang mga sumasamba. Ganun din ang may-ari ng bahay. So, ang mga tao na may rebulto sa bahay, na sumasamba, may tenga nga ang rebulto, pero wala, ganun din, hindi nakakarinig, ganun din ang may-ari. So, kung may paa naman ang rebulto, pero hindi nakakalakad, ibig sabihin, hindi din nakakalakad sa spiritual o sa Panginoon Jesus Christ ang isang tao. Kaya kailangan talaga siyang tanggalin sa bahay. Kung gusto mo ng blessing. So, kailangan talaga siyang i-remove. Tanggalin siya sa bahay. Kung gusto talaga ng blessing. Kasi ang pangalan lamang na Jesus Christ ang bumaba sa langit, hindi rebulto ang bumaba. Hindi niya kailangan ng representative. Kasi powerful God siya. Nasa taas siya. Nasa ikatlong langit ang Panginoon Jesus Christ. At siya ay Espiritu. Espiritu, hangin ba? Nararamdaman mo siya pero hindi mo siya nakikita. So ganoon ang gusto ni Lord na pagsamba, direkta ka sa langit. Hindi ka nadadaan sa mga... Ang rebulto kasi parang upuan lang yan eh. Ganito, walang buhay. Hinahawakan mo siya, parang gano'n lang ba? Kahoy, gano'n. So, gusto na Lord Jesus Christ na talagang ang pangalan na Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, yun yung nasa buhay mo. Yun yung sasambahin mo. Yun yung dadasalan mo. Hindi ka nahaharap sa isang ginawa ng tao. Ito, ginawa lang dito ng tao. Rebulto, ginawa lang din ng tao. No, nilalagyan pa ng damit, etc. So, yun yung ini-explain ko sa inyo kung bakit sa lugar ninyo, kahit na maganda siya tingnan, pero madilim siya. No? Maganda ang inyong lugar, pero madilim siya sa spiritual. Kasi nga, nababalot ng principalities and powers in the heavenlies ang lugar po ninyo, kaya talagang binisita ng Espiritu ng Lord Jesus Christ. Kaya ako napapansin niya, dami mga sakuna, parang daanan siya ng bagyo. Hindi ako naniniwala na lagi talaga, daanan talaga ito ng bagyo, etc. Pero kung talagang may Lord Jesus Christ ka, nakikita ni Lord na may 5, 10 sa lugar na yan na talagang totoo kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ang lugar po niya, hindi basta-basta dadaanan ng bagyo. Kasi kilala niyo po ba kung sino yung bagyo? Siya po ay si Anghel Thunder. Anghel po yan dumadaan, inuutusan ni Lord Jesus Christ. So pagdadaan po si Angel Thunder, ang dala po niya, buhawi, dala niya yung malalakas na puwersa ng hangin. So ang pangalan po niya ay Angel Thunder. Siya po ang nagdadala ng bagyo. Kung kilala mo si Lord Jesus Christ, kahit pa ang bahay mo na dikit-dikit yan, ang masasalatahan lang ni Angel Thunder ay yung mga bahay lang na walang Diyos. Mga bahay na may rebulto, sabi ni Lord, dadaanan ko lahat ng bahay na may rebulto. Dadaanan ng problema, sumpa, etc. Yun yung Kaya in-explain ko talaga sa inyo. Bakit bigla na lang ina-attack yung tao? Biglang tumataas ang BP, bigla na lang
Kasi yan po ay gawa ng Diablo. Pag wala kang Lord Jesus Christ, hindi ka marunong magdasal. Kahit magaling ka, pumili ng pagkain na sustansyado, pero kung wala kang Lord Jesus Christ, aatakihin ka pa rin ng Diablo. Spirito ng Diablo po yan galing. So, yun yung ina-explain ko sa inyo, bakit gusto na Lord Jesus Christ at tanggalin talaga yan. Kasi yan yung magpapahamak sa buhay mo. Tatanggalin niya sa puso. No, hindi, ang pangalan na Jesus Christ, yan yung galing sa langit na bumaba dito sa lupa at nagpalakad-lakad ang Panginoon at kung sinong tatanggap sa Kanya, kasi kinakatok niya kada bahay. Bahay kasi tayo ng Panginoon Jesus Christ. Espiritu siya hangin, pumapasok, diba? Sa katawan natin. Kaya yung ilong, yung hangin na pumapasok sa ilong, Espiritu yan ni Lord Jesus Christ. Tapos dito ka sa bato o kahoy sumasamba o sa ribulto. Hindi natutuwa si Lord Jesus Christ nun. Kasi tayo ang templo ng Panginoon Jesus Christ at ang ribulto naman ay templo ng Diablo. Kung marami kang ganon, marami kang sari-sari problema. Kaya, in-explain ko po yan sa inyo para po kayo ay mabuksan ang iyong spiritual eyes na. Ayaw ko yan kasi kinasusuklaman niya ng Panginoon Jesus Christ. Kaya kapag meron ka ganon, mabigat talaga ang pakiramdam mo. Mabigat sa pakiramdam, sakitin ka, lagi kang problemado, laging kumakayod ka, pero parang, ano ba yan, ang bilis naman ng perang mawala. Sakitin yan. Kaya, kung may Lord Jesus Christ ka, kung kilala mo yan, nagbibigay lakas yan, nagbibigay good health, kalakasan sa pangangatawan, pero kung may mga tinataguan kang hindi maganda sa bahay mo, then mag-flock doon ang problema sa bahay mo. Kaya in-explain ko po sa inyo bakit ayaw ni Lord ng rebulto, ayaw niya yung mga santo-santo, tapos yung mga Maria, mga etc. Talagang very clear si Lord Jesus Christ. Sabi ni Lord, sinabi na niya ni Lord Jesus Christ, dadaanan niya lahat ng bahay nito. Kaya, yun po. In-explain na yan ni Lord Jesus Christ. In-explain na yan ni Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. So, ang title po na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. So gusto na Lord, dalawa lang kasi ang papasok sa katawan ng tao. Diablo o si Lord Jesus Christ ang kanyang espiritu. Makikita mo yan kapag pumapasok ng Diablo sa katawan ng tao, nangingisay-ngisay, di ba yung mga naposes? Di ba? Ang lakas nila, tinatapon yung mga humahawak sa kanila o di kaya nasasaktan pa nila. So, nasa Bible po yan. Pinapasukan yung mga taong walang Diyos. So, dalawa lang kasi yan, Holy Spirit o si Lord Jesus Christ. Kung may demonyo na pumapasok sa katawan mo, ikaw ay sakitin. Kaya nagkakaroon ka ng complicated na mga sakit. Kaya pinapapunta kami ni Lord Jesus Christ sa hospital. Puntahan mo nga yan. Lapitan mo nga yan na tao niya. Sabihin mo sa kanya. Lumapit siya sa akin kung gusto niya mabuhay. Niya sabi ni Lord Jesus Christ. So ang katawan po natin, pinapasok po yan ang Espiritu ni Lord para ikaw ay possess ka ng power ng Panginoon at hindi ka basta-bastang limlangin ni Satanas. Hindi ka basta-basta madidisgrasya dyan sa kalsada. Hindi ka basta-basta mapapatay ng brutal na katulad ng iba. Sinasalvage. Dahil wala silang Diyos, kaya gano'n ang nangyayari sa kanila. Kaya ito pong mensahe ng Lord Jesus Christ, nakakapagbigay power, protection, bawat araw sa tao. Kung seryosohin ang pangalan ng Jesus Christ, also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach. So, maraming mga simbahan na ayaw ng Yeshua HaMashiach. Original po yan ang pangalan ng Lord. English ng Jesus Christ. English ng Jesus Christ. Yan yung original na pangalan ng Lord, Yeshua HaMashiach. Kung powerful yung English, mas powerful ang original. So, yun po sabi dito sa 1 Corinto 6, verse 19 to 20. Lobad na siya 6. Wait lang. Saan yung mo 6 extension? Nandiyan. May naputi. Nasa loob. Sige, ano na lang natin. So sabi dito, magandang balita. Sabi dito, bakit ko nga ba yan binasa? 1 Corinto 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan para
gamitin sa kasalanan, kundi ang Diyos ang may lalang sa atin, kaya gagamitin natin para sa Diyos. Sabi dito, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Para hindi ka mapaparusahan ng Panginoon Jesus Christ. Kaya yun, ang katawan daw natin ay templo. Papasok, pag filled ka ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ, hindi ka basta-bastang magkakasakit ng katulad ng iba na walang Diyos. Poprotektahan ka ng Panginoon Jesus Christ. I-remind ka lang ni Lord, sasabihin ka na, yung ang nararamdaman mo, ganitong sakit. Bumili ka na ganitong gamot. I-remind ka. Makikipag-usap si Lord sa isip, sa puso, parang hangin na audible, o di kaya kulog. Boses po yan, the Lord Jesus Christ sa kulog. Kapag pum gumagano na yan, ibig sabihin, nagsasalita si Lord sa lugar at nagdadala ng parusa kapag hindi nakikinig ang tao. Kaya yun, ako napapansin nyo, kapag sobrang lakas ng ulan, ibig sabihin po niyan ay umiiyak ang Diyos. Umiiyak po si Lord Jesus Christ sa lugar na yan. Kaya madaming binabaha, no? Binabaha at namamatay. Maraming namatay ng mga tao. Pero kapag binibless ang isang lugar, papatak-patak lang po yan. Yung ambon-ambon, sabi niya, no? Yung sinasabi nga, hindi naman malakas, ambon lang. So, blessing po yan, Lord. Pero kapag umiyak si Lord Jesus Christ, baha ang lugar. Madaming mamamatay. So yun, very clear po yan, ha? Mga Gawa 1 verse 8, sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo kung alin naintindihan mo na ayaw talaga ni Lord ng ributo, etc. Sabi ni Lord, kapag nabuksan na iyong mga mata sa katotohanan, biglang bababa ang Espiritu na galing sa ikatlong langit, doon sa kaharian ni Lord Jesus Christ, bababa yun in a blink of an eye sa tao. So, share ko sa inyo po, nung nasa simbahan po ako doon sa Cagayan, nung nag-worship ako, tinataas yung kamay, hindi dahil umiiyak siya, nabaliwan siguro itong born again na ito, umiiyak, di naman inaawa, etc. Yan po ay hindi po ka ng Holy Spirit kung bakit tumutulong ang buha. Ibig sabihin, ng Holy Spirit nasa katawan mo yun. At yun sumisipa yun sa mga sumpa, sa sakit ng katawan, etc. Ang Holy Spirit din ang nagpapagaling sa tao. Kahit pa ilang beses ka iniinom ng gamot, kung hindi ka pagagalingin ng Holy Spirit, hindi ka gagaling. Kaya may mga namamatay sa malubhang sakit dahil madaming mga kasalanan na hindi pinagsisisihan. So sabi po dito na kapag bababa ng Espiritu ng Lord Jesus Christ sa katawan mo, papasok na yon, magkakaroon ka ng mga pangitain, kakaroon ka ng healing power, hindi ka na pupunta sa mga tao na mga albularyo, yung mga pastor, etc. Dahil si Lord Jesus Christ mismo sa buhay mo, kikilos. So, ikaw na mismo sasabihin mo sa sarili mo, in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ako ay magaling na sa sakit ng ulo, sakit ng katawan, ano ba yung nararamdaman mo? So, yun yung power ng Holy Spirit ay bibigay. Hindi ka na pupunta doon sa mga simbahan, may ano daw doon, magaling magpagaling, no? Sa bahay mo pa lang, sabihin mo na si Lord Jesus Christ, Lord, mahirap lang po ako, walang pambayad sa pagpapagamot, tulungan niyo po ako. Na pagalingin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Kung alam lang ng tao kung sino siya kay Lord Jesus Christ, hindi siya nahihirapan na bongga. Sa buong Judea, sabi nga pala dito, at kayo'y magiging mga saksi ko. Kaya magpipreach ka na. Saksi niya, hindi saksi ni Jehovah. Hindi pa niya saksi ni Jehovah. Sabi niya, ikaw ay magiging saksi ko. Pupunta ka na sa mga malalayong lugar, pagsasabihan mo mga sumasamba ng ributo, sabihan mo sila na sila ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon Jesus Christ. Magbibigay warning ka na. If today, sasabihin mo na sa mga lugar, if today you hear His voice, harden not your hearts. Na magsasabi ka na ng gano'n, bibigyan mo na ng babala ang mga lugar. Kasi nga, nagiging saksi ka na, puspos ka na ng power ng Holy Spirit ng Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, magiging saksi ka sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria. Ibig sabihin po yan mga lugar sa different parts of the world po, mga na lugar. Hanggang sa dulo ng daigdig.
Kaya madami pong missionary, madaming ginagamit si Lord Jesus Christ, dinadala sa malalayong lugar. Hindi po yan makakapunta o makakarating sa isang lugar kung hindi po yan dinala ng Espiritu ni Lord Jesus Christ mismo. So next po tayo, dito po tayo, basahin natin mga Gawa 2 verse 38, sumagot si Pedro. Paano mo nga ba matatanggap ang Holy Spirit? Pagsisihan mo, no? Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Jesus Christ. Sasabihin mo, ay, nabautismo na ako ng bata ako, ginanon ako doon sa sa pare. Pero alam niyo ba, ang bata ay innocent. Kapag namatay ang bata, sila direktang pupunta ng langit. Kahit wala silang baptize sa Katoliko, sila po ay direkta doon sa langit. Dahil sila ay mga inosente at anghel. Na hindi sila pupuntang limbo, kasi tulad ng sinasabi, ng madre namin dati, pupunta ng limbo, etc. Inosente yung bata, ba't siya ibabaptize? Hindi niya alam kung ano kasalanan niya. Kasi kakalabas lang niya. No? Yung sinasabing original sin, original sin. Pero yung bata, inosente yung pag namatay, direct ang langit niya. Ang matanda, ang kailangan na magpabaptize. Kasi madami na siyang ginawang kasalanan. From the moment na nalaman niya ang tama at mali, kailangan na niyang malinisan sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus Christ sa water baptism. Pag water baptism, immerse po yun, ibig sabihin katulad kay Lord Jesus Christ. Kung anong ginawa ni Lord Jesus Christ, ang siyang susundin ng tao. Pero, di ba sa Katoliko, dumaan naman tayong lahat. Talagang binaptize tayo bata pa lang. Binuhusan na tayo para, di ba? Para malinisan sa kasalanan. Pero walang alam bata, walang kasalanan niya. Alam lang niya, siguro, nalalaman ng mga matatanda, ay may original sin to. Kailangan natin i-baptize yun. Kaya sabi diyan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Lord Jesus Christ upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay nag-repent na sa patawarin niyo po ako, Lord, alam niyo ba, kapag hindi niyo na-repent ang riboto, kapag ngayong araw namatay kayo, di kayo papasok sa langit. Dadaanan niyo lang ang langit. Talon kayo sa infierno. Babala po yan ni Lord Jesus Christ. Seryosong babala. Sabi niya sa akin, pinaintindi niya sa akin, ay kung hindi kita iligtas mula sa pagkakatoliko, alam mo ba? Madaming katoliko sa infierno. Ayun, hindi ako bata. So, yun po yung seryosong babala ni Lord Jesus Christ po dyan. Ito po, last verse, Isaiah 11 verse 2. So, pagka-repent mo na, nilinisan mo na ang iyong sarili, physical and spiritual, yun na yung water baptism na immerse ka, ay manahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh. Napapasukin ka po ng Espiritu ni Lord Jesus Christ, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, makakaintindi ka na. May understanding ka na po dahil pinasok ka na ng Espiritu ng Lord Jesus Christ. Ang Espiritu ng Lord Jesus Christ ay wisdom, knowledge, and understanding po, pangunawa. May intindihan ka na bakit kaya ayaw ng Lord Jesus Christ yung mga bagay na yan. At yan nga po, sabi dito, at ang mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Sabi nga sa salita ni Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag may takot ka sa Diyos, kakaroon ka na ng kaalaman mula sa Diyos. Yun nga po, yun po yung last verse natin ng Isaiah 11 verse 2. Na kapag pinasok ka na ng Holy Spirit ni Lord, kahit hindi ka natatakbo sa mga simbahan, ilayhan niyo po ako, ganito, ganyan. Sa bahay mo na lang, magpapakumbaba ka, Lord Jesus Christ, iniimbitahan kita, Lord, at patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Kasi, nitong huling mga araw po, kahit saan ka tumingin, magkakasala. Kahit saan ka tumingin, talagang magkakasalang yung mga mata. Kaya, pinapaghanda po tayo ni Lord Jesus Christ. Paano nga ba tayo makapaghanda? Pamamagitan po ng Espiritu ni Lord, papasok po yan sa katawan natin, tapos babaguhin ka ni Lord. Kung impatient ka, mainitin ang ulo mo, etc., bigla ka na lang magbabago na hindi mo namamalayan dahil hindi mo yun effort. Hindi sa lakas mo kaya ka nagbago, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ni Lord.
Walang tao na makakapagpabago sa kanyang sarili. Kaya dahil kung kaya ng tao na baguhin ang kanyang masamang ugali, hindi na sana bumaba si Lord Jesus Christ para magpakamatay at ibigay ang kanyang espiritu na papasok sa katawan ng tao. I repeat, walang tao, kahit sino man, ang makakapagpabago sa kanyang sarili, sa kanyang ugali, masamang ugali. Kung kaya niyang baguhin ang kanyang ugali, hindi na bababa si Lord Jesus Christ para magpakamatay sa krus at ibigay ang kanyang espiritu na papasok sa katawan ng tao para magbago sa tao. Kung kahit pag once pumasok sa iyong espiritu ng Panginoon Jesus Christ, kahit gusto mong magalit, kahit yung laman mo gusto magalit, hindi ka basta-basta nagagalit. Dahil gano'n ang ugali ng Lord Jesus Christ. Iniisip niyo po ba, bakit kaya? Walang takot ang tao pumatay, magnakaw, no? Walang takot ang tao manira ng buhay ng may buhay. Bakit kaya? Kasi hindi agad sila namamatay. Hindi agad sila pinaparusahan ng Panginoon Jesus Christ. Kaya walang takot ang taong gumawa ng kasalanan. Kasi kung alam nila na bukas or pagkagawa nila ng kasalanan, mamamatay agad sila. Hindi gagawa ng kasalanan ng tao. Kasi we only live once. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundo. Tapos mawawala ka agad. Para kang damo ba? Pagtanggal mo sa lupa, pag binunod ka na sa lupa, lanta agad. Ganyan ang buhay ng tao. So, kung wala kang Lord Jesus Christ, ikaw na ang pinaka-nakakaawang tao sa mundo. Dahil ang Panginoon Jesus Christ lamang nakakapagpabuhay sa tao. Makakapag-restore sa lahat ng mga bigat na nararamdaman mo, tinatanggal ni Lord Jesus Christ. Nire-restore yung mga bagay na nawala sa'yo, yung happiness na wala sa'yo. Lagi kang malungkot, lagi kang depressed, lagi kang may anxiety, takot ka, etc. Dahil yun sa gawa ng Diablo. Kung wala kang Lord Jesus Christ, palagi kang magpapanik. Palagi kang mag-worry. Pag nag-worry ka, magkakasakit ka. Yan ang tinatawag nila na stress. Dahil wala kang Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Lord, kahit pa ang nakapalibot sa iyo 10,000, 1,000, 5,000, etc. Kahit palilindulin ng malakas ni Lord Jesus Christ ang lugar na ito, kung ikaw ay may Lord Jesus Christ, ang mga nakapalibot mo lang nililindol, ikaw nakatayo pa din na hindi natatakot. Hindi ka pababayaan ng Panginoon Jesus Christ. Nawawasak ng mga bahay dyan, pero yung bahay mo nakatayo pa din. Ganun ang may Lord Jesus Christ. Ganyan ang nangyayari sa Amerika, di ba? Sinunog, isa lang bahay na tira. Ganyan. Kaya yung pag sinabi, born again ka, ay, hindi pa ka na born again, buang again ka na. It's a blasphemy. Kasalanan na hindi mapapatawa ng Panginoon Jesus Christ. Kapag nag-blasphemy ang tao na yan, pinagtatawanan ka dahil born again ka, dahil walang religion makakapagligtas sa tao, pagharap mo sa trono ni Lord Jesus Christ, walang mga pastor, di ba? Walang pare, walang pope, pagsasabi sa iyo, nagtatayid sa ng malaki, nagsisimba yan lagi. Kundi ikaw at si Lord Jesus Christ, okay. Diba? Anong pinagagawa mo sa mundo? Binigyan kita ng buhay, binigyan kita ng lakas. Diba? Binigyan kita ng hininga. Paano mo kaya ginamit yun? Saan mo ginamit yung lakas mo? Kaya yun po. Kaya ang nangyayari, papakita ni Lord Jesus Christ sa iyo lahat ng mga ginagawa mo. Lahat ng ginagawa mo simula nung may alam ka na sa tama at mali. Pinili mo pa din ang mali. Kaya kung ikaw ay walang Lord Jesus Christ, ikaw na nakakaawang nilalang sa mundo. Dahil hindi lahat maliligtas. Imagine, ulitin ko sa panahon ni Noah, 8 lang ang naligtas. Sa panahon ni Lot, pamangkin ni Abraham, 3 lang naligtas. Sa panahon kaya ngayon, maliligtas ka kaya, wala kang Lord Jesus Christ.
Walang ibang magre-resolve sa problema ng tao ni Lord Jesus Christ. Kapag inaayawan ng tao si Lord Jesus Christ, mababayaan ka ni Lord Jesus Christ. Kapag pinabayaan ka ni Lord Jesus Christ, wala kang protection kahit sa kamagpunta. Lagi kang nasa kabingit ng kamatayan pag wala kang Lord Jesus Christ. Pag hindi ka marunong magdasal, hindi ka marunong matakot sa Diyos, anytime pwede kang bawian ng hininga. Sabi nga ni Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi din ni Lord Jesus Christ, ako ay nananahanan sa mga buhay o katawan ng mga taong nagsisisi sa mga kasalanan at nagpapakumbaba. Dahil ako, si Emmanuel, laging kasama ng tao kahit saan. Kapag siya ay minamahal ng Panginoon. Pag minamahal mo ang Panginoon Jesus Christ, mamahalin ka din ng Panginoon Jesus Christ. Lahat ng gawa ng iyong kamay, lahat ng negosyo, lahat ng lakad mo, i-bless niya ni Lord Jesus Christ. Magtrabaho na magtrabaho, maumagahan na ang isang taong walang Jesus Christ. Magkakasakit lang siya. Hindi pa siya i-bless ni Lord Jesus Christ. Hindi maikukumpara ang blessing ni Lord Jesus Christ sa lakas ng tao, sa gawa ng tao. Kung hindi ka i-bless ni Lord Jesus Christ, kahit pa maumagahan ka sa kakatrabaho, hanggang doon lang yung magagawa mo, hindi ka i-bless ni Lord Jesus Christ. Ganun katindi si Lord. Si Elijah nga, hindi nga siya nagtrabaho, pero pinapadalahan siya ng pagkain ng galing sa langit ng isang uwak o ibon. Nagdala ng pagkain kay Elijah. Ikaw pa kaya natatawag sa pangalan ng Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kaya yun, doon po nagtatapos ang ating preaching. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Closing prayer po tayo. Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Itinataas kita, Lord, sa mga buhay ng mga tao dito, Lord God, Holy Spirit. Tinataas din kita, Lord God, Holy Spirit, sa lugar na ito. Walang iba na maghari kundi ikaw, Lord Jesus Christ. Lord, dinadala ko ang lugar na ito, Lord, sa iyong paahan, Lord Jesus Christ, at ikaw nang bahala kung sinong gusto kong iligtas sa lugar na ito, Lord God, Yeshua HaMashiach. Gabayan at tulungan ng bawat isa at ipakita niyo po, Lord, na walang ibang Diyos, kundi ikaw lamang. Pakita niyo po, Lord, sa mga tao dito, Lord, na walang ibang nakakatakot na Diyos na pumapatay at bumubuhay kundi sa pangalan mo lamang, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Pakita niyo po, Lord God Jesus Christ, kung sino sinusunod ng mga anghel, Lord God, Holy Spirit Jesus Christ, na kahit si Satanas ay nanginginig sa takot sa iyong harapan, Lord God Jesus Christ, at nawawala ng malay, Holy Spirit of God, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, winawasak ko lahat ng kawalan ng Diablo in the name of Jesus Christ. Lahat ng mga batong puso ay winawasak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. And I speak healing and deliverance in the name of Jesus Christ. Lahat ng matitigas na puso ay tinatanggal at winawasak ng Panginoon Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. And Lord, covered us by the power of your holy blood, surrounds us with a bold supplying of your power, and to you alone be the glory and honor. I speak healing, Lord Jesus Christ, sa lahat ng may mga karamdaman in the name of Yeshua HaMashiach. To you alone be the glory and honor, power and might, and healing and victory in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Glory to God.